Ipapatay mo sa simenteryo. Sino bida sa inyong dalawa? Sino kawawa ngayon? Paano kinabukasan ng mga anak ninyo? Dahil hindi yan tapang, kaduwangan yan dahil ayaw mo na, ay, ang ginawa mo, ang katungkulan mo sa mga anak mo. Ang tunay na tapang, yung mga anak mo, yung mga pamilya mo at kapatid mo, yun ang tunay na tapang paglaki nila. May katagumpayan sila, may kasaysayan at kahirapan ang binigay mo sa kanila. Ang lahat at matapang, wala papatutunguhan, mapapahamak mo ang sarili mo kung ikaw ay matapang hindi sa lugar. Ang tanong ko sa inyo, may matapang ba ang dalawa? Wala. Dahil ang katapang ay kaduwagan niya, dahil ayaw niya na kapiling na sawa niya, pamilya niya, anak niya, alam mo, kayabangan niya, daladala niya, kalastuhan niya, alam mo mangyayari sa kanila, ay kundi sa kulungan, sementeryo. Gusto sabi ko, mag-isip muna bago kayo kumilos. Dahil isipin mo, kung mahal mo pamilya mo, dapat ang pamilya mo at upagin mo. Hindi yan katapangan mo. Dahil dalawang pupuntaan mo. Walang matapang sa mundo. Isa lang ang matapang. Ang magbuhos sa atin ay nakatakda sa atin ay si Jesus. Amen? O, sino sabihin ninyo? O, sino ba ang matapang? Piliin nyo sino pinakamatapang? Yung naglingkod sa mga pamilya o bumapatay? Yun ang matapang. Dahil sabi niya, Ama, hindi ko sinunod. Ngayon, pumunta yung anak niya. Nakakulong sa ngayon. Sabi niya, Papa, paano na kami? Mga anak mo. Sabi niya, pasensya ka anak, nakakulong ako. Dahil sa kayabangan mo, Papa, kasi sabi mo, lalaki ka, hindi ka kaya-kaya turo-turuan ng paano kami ngayon. Alam mo, sa pagsisisi niya, huli na. Tapos ng lahat. Dahil walang magsisisi sa una, sa huli. Kahit anong taas mo, anong may panahon din, babagsak ka rin. Tanda mo, habang may Diyos, walang posible. Gagawa ng paraan para tumigil kayo. Amen? Kung kailangan natin kapayapaan, kung pwede habang may panahon pa, turuan natin mga anak natin, ayusin natin para kinabukasan niya ay maganda. Pagdating ng panahon, haharap tayo sa Diyos, sabi ng Diyos, anak, ano ginawa mo sa pamilya binigay ko? O, nandun po, tapos yung pinagkasalahan nila, tapos na po, ang kanila ay hirap, ngayon nagtrabaho na sila po, at maganda ang kinabukasan niya, anak, halika dito sa akin, sa piling ko. Salamat, anak. At ang lahat, ang ginawa mo dito sa lupa, makagugod-gugod para sa akin. Yakapin kayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay siya ang nagbigay ng pamilya sa atin. Kailangan alagaan natin ng pamilya. Tandaan ninyo, kung sino man ang matapang ay hangganan niya. Huwag mong sabihin wala kang hangganan meron. Kahit anong bang katungkulan mo, oras na samali ka, may panahon at lilitisin ka rin. Puso kailangan ang pag-ibig. Tama? Hindi. Ano tanong tayo na? May tanong ba tayo sa akin? Ano? Kung totoo po, yung mga lukog-lukog po na ano yung kung po yung mga wala na po sa buhay. Kung nakakausap po nila. Meron nagawa ng paraan sila kung tao ay gusto kumambab sa kanila. Kaya tatawa natin, pwede palitan ng Espiritu. Ngayon, kung ano man ang bagay, halimbawa, kasi iba-iba kasi binigyan ng Diyos. Iba-ibang mahiwaga. Tumala kasi ang mundo natin, maraming kabalbalan, mahiwaga ang nangyayari sa mundo. Kung anong nalaman mo, may nalaman ka, malaman, iba-iba sa paniwala ng ang bawat isa. Dahil lahat yan, Diyos pa rin ang tunay na nagtakda at siya magbabagi, siya rin ang maluhusga sa ating mamaya. Ay, sige, dito tayo. Yun lang po yung gusto kong malaman po. Kasi daw po sa anak ko yung sinasaniban po ng mga wala na sa buhay. Tapos may mga gusto silang itapos sa mga mahal nila sa buhay. Sila po yung ginagamit. Gusto ko lang po malaman kung talagang totoo po mayroong ganun. Totoo yun. Dahil kanya-kanya tayo binigyan ng piwaga sa mundo. Ang Diyos lang ang nakataon. Dahil huwag tayo maghusga, huwag tayo maminta. Pakinggan lang kung makabuti at makasama. Kung masama, umiwas ka. Kung mabuti, pakinggan mo. Dahil lahat yan, ang Diyos lang ang mabukas. Dahil may himala.
kung ikaw ay naniniwala. Kung walang himala, kung ikaw ay hindi naniniwala. Amen? Kusang lahat yan, isipin mo. Kahit anumang medicine na mo, basta walang himala, walang kagalingan. Kung naniwala ka sa himala, may kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino gusto magtanong? Kasi po nagtataka sila, bakit daw po pumapasok? Nagtataka po sila bakit pumapasok sa kanya yung mga patay na, yung mga espiritu po ba? Kaya po siguro tanong ni ate yun. Siguro baka nagdadalawang isip siya, hindi naniniwala. Hindi naniniwala, pumasok ka niya. Kasi kami, sabi ko nga po sa kanila, hindi kami nagpapapasok ng espiritong patay. Usa sila pumasok sa kanya. Kaya yun po yung pinapaliwanag namin sa inyo. Hindi porke po na pumasok sa kanya yung espiritong patay, magtatawag kami ng patay para pumasok sa kanya. Hindi po. Tumahimik na sila. Kung gusto nila pumasok sa kanya, tatanungin namin ano ba ang gusto mo ng para tatahimikan mo. Sabihin mo kung ano man ang bagay mayroon ka sasabihin para sa pamilya mo, ano man nagawa mo, nasa kanya na papasok mo tayo. Huwag natin baliwalayin. Intindihin natin sila. Dahil bilang oras, harap tayo sa kanya, sa Diyos, ang Diyos ng bahal. Kasi importante, igalang, irespeto lang sila. Dahil iyan ang bagay, dapat natin intindihin ang bawat isa. Marami naniniwala, ay masama yung papasok ng pasamang espiritu. Kasi marami masamang espiritu. Depende rin, gagamitin din ng Diyos ay good espiritu. Hindi na lahat ang pumapasok ay masama. May pumapasok gusto magbago. Dahil ang katawan natin, kaya pasukan,